buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Do not waste your energy. Maiksi ang buhay at limitado ang oras. Kailangan walang aksayadong panahon at walang nasasayang na lakas ang tao. Merong nakatakda na maganap dapat sa ating mga buhay at merong panahon para dyan. Pero pag tayo ay nagsayang ng panahon at lakas, hindi nangyayari ang dapat mangyari. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, do not waste your energy. Huwag magsayang ng lakas. Panginoon, salamat dahil binibigyan niyo po kami ng lakas. At nawa, magkaroon kami ng kaliwanagan para ang lakas na ibinahihiram niyo hindi masayang, magamit sa tama, magbunga sa tamang panahon. Forgive us our sins, O God. Cleanse us. Enable us to see your holiness, to hold your hand, to hear your voice. Kayo ang mangaral sa amin, Panginoon. At nawa ang pangangaral niyo ay magtuwid sa aming mga kalikuan, magbigay liwanag sa aming mga kadiliman, at magbigay sa amin ng gabay upang makamit ang dapat makamit sa buhay na ito. We ask you to be our speaker, O God. Ang inyong lingkod ay inyo lamang pong kasangkapan. Let your voice be heard by your people through your servant. Speak to us. We ask you to heal us, empower us, guide us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our teacher, our Savior and friend, we pray with thanksgiving. Amen. Do not waste your energy. Ecclesiastes 4:4-8. I realize that we work and do wonderful things just because we are jealous of others. This makes no more sense than chasing the wind. Isa po itong napakalinaw na realization ni Solomon na ang tao ay maraming ginagawa dahil lang nakikipag-compete siya sa kanyang kapwa. Dahil nagseselos, naiinggit, nananaghili, kaya nagsisikap na maabot o malampasan yung kinaiinggitan o pinagseselosan. Kaya nga kuminsan napakaraming mga ginang na nakikipag-compete sa mga younger girls that they think are probably attracting their husbands. Kaya ang dami rin lang nauubos na energy trying to look very young, trying to outdo young girls. Ganon din naman yung mga men, ganon din naman yung mga magkakapitbahay kuminsan. Gusto ng mga nanay-nanay ang mga anak nila best in class, not only because they want the children to really learn and to be outstanding, but because they want their child to outdo every other child in their community. Maraming kompetisyon. Hindi lang ang tao nagpapakahusay para siya maging mahusay. May gusto laging lampasan. At sabi ni Solomon, na wari ko na ito'y parang paghahabulang sa hangin. Ibig sabihin, napapagod ka lang, wala ka namang na-achieve. Sayang ang pagod kung ang tao ay laging nakikipaghabulan, laging nakikipag-compete sa isa't isa. Work done just to compete with and outdo others is senseless and a waste, according to the wisest man that ever walked the face of the earth. It's a waste of time. It's a waste of talent. It's a waste of treasure. It's a waste of precious energy to always compete with others. Kasi kahit ano na naman ang gawin mo, laging may hihigit pa rin at hihigit. Pagandahan ng bahay. Kaya kuminsan kawawa naman yung mga nagtatrabahong anak o asawa na OFW. Panay ang hiling nitong mga narito na magpadala ng pera. Naggawa ng extension yung kapitbahay natin. Dapat mag-extend din tayo ng kitchen. Nagtaas sila ng bubong, dapat magtaas din tayo ng bubong. Yung bubong na nananahimik, biglang iniba-iba nila yung korte, maraming letter A. Na korteng bubong, kailangan may letter W tayo, yung bubong natin.
Malaki ang TV nila, dapat mas malaki ang TV natin. Yan ang mga competition sa kotse, sa damit, pagandahan ng bag, etc. etc. Pataasan ng achievement, paramihan ng pera, ng mga ari-arian. But Solomon says, this is like chasing the wind. It is not about chasing a person. Because chasing a person can actually end in victory. Well, it is not assured. But chasing the wind, you can never, ever chase the wind. Dahil hindi na uubos yung hangin. Pag narating mo na yung speed ng hangin, may mas mabilis pa uling hangin. Because to compete with people and to work so hard just to compete with them is not to chase them. It is to chase an idea that can never, ever be overtaken. Pag inabutan mo yung tao na magaling, bigla mong malalamang may iba pa palang mas magaling na kailangan mo uling abutan. Parang sa highway. Kung gusto nyo laging kayo yung una, ino-overtaken nyo ang lahat, matapos yung maabutan at malampasan nyo isang mabilis, up there in the distance, meron pang isang nandun na mas mabilis uli. Hahabulin nyo uli yun. Pag naabutan nyo naman, meron pa uli. Hindi naman uubos yung nasa harap mo eh. So mapapagod ka kung hindi ka ma-aksidente. Wala naman totoong hinahabol. Kasi nga hangin. Hindi aabutan, hindi lalampasan. Matalo nyo man yung kapitbahay, yung isang maganda ang bahay, meron pa isang kapitbahay sa bandaron na mas maganda na naman yung bahay niya. Hindi na tayo titigil. Kung maabutan o malampasan man, meron pa uling bagong kapalit na hahabulin. At sabi ni Solomon, sayang ang buhay kung puro paghahabol lang ang gagawin mo. Mabuti ng mabuti kung masustain mo na makapaghabol, most of the time you will end up as failure because you really cannot sustain this effort. At kahit masustain mo pa nga, hindi matatapos. And the wind is not even aware of your suicidal hard work. Minsan meron kang hinahabol, meron kang gustong angatan, pero hindi nga alam ng tao na yun that you exist. Hindi niya alam na napakalaki na pala ng motivation mo para lang malampasan siya. Yung ginagawa pala niya, effortless. Pero sa'yo, talagang effort para ka maghabol, so sinong lugi? So it is important. Sa magkakapatid, may mga ganyang competition ko minsan. Lalo't may kanya-kanya ng mga asawa at yung mga asawa ang mga nagsusulsol. Mag-compete, no? Sa magpipinsan. Kaya sikat kahit sa Bible yung mga kwento ng sibling rivalry. Kumisan ang mga pinakamapapait na magkakaaway, magkakapatid. Kasi ang laki ng competition. At nakakalungkot, meron pa mga mag-asawa, sila yung nagko-compete. May professional jealousies, palakihan ng kita, patapangan, pagalingan, pahusayan. Bakit ka pa nag-asawa ko yung mismong kapartner mo sa buhay, ituturing mong kakompetensya? Sa amin na Ecclesiastes 4:4-8, fools will fold their hands and starve to death. Yet a very little food eaten in peace is better than twice as much earned from overwork and chasing the wind. Yun daw mga hangal ay hindi gagawa hanggang mamatay sa gutom. Pero may isa pang uri ng kahangalan, yung sobrang gumawa kahit hindi na kailangan. It is bad to be too lazy as to go hungry. At hindi naman tinuturo sa Bible na magpakatamad ka para magutom ka lamang. But overworking and overachieving is neither desirable nor advantageous. Kasi merong law of diminishing returns. Hindi ko mo more work means more product and more fruit. At hindi ko mo more fruit means more satisfaction. Kung ang pagdami ng pera directly proportionate sa pagdami ng katatawa, ng kasiyahan, dapat yung mayayaman hindi na tumitigil katatawa. Kung yung pagdami ng pera ganoon din ang pagdami ng kaligayahan, dapat yung mga sobrang yayaman, hindi na naghihiwalay yung mga mag-asawa.
Hindi na nagiging broken home din tulad nung walang pera. Hindi na dapat nag-aaway-away. Hindi na dapat kailangan pa na magkaroon ng mga malalalim na mga depression. Kailangan pa ng psychiatrist. Pero nangyayari yon. Ibig sabihin, kahit dumadami ang pera, hindi ibig sabihin dadami ang saya. Sure, meron tayong kailangang minimum amount of money para hindi ka maging malungkot at hindi ka maging gutom. You've got to meet that minimum. But beyond that minimum, there is no guarantee that everything added would also add to your happiness. At sinabi dito sa ating binasa, mabuti pa simpleng pagkain na hindi sobrang pinaghirapan, kesa hirap na hirap naman, doble nga ang dami, elaborate nga, pero sobra din naman ang hirap. In other words, wala nang natirang lakas para ma-enjoy yung food na yon. Naubos na sa paghahanda, sa pagpapaganda ng hain. Kaya kung minsan, ganyan yung mga nangyayari sa mga elaborate parties. Dahil gusto ng nanay, gusto ng tatay, o gusto mismo ng debutant, sobrang magarbong debut, hirap na sila, stress na sila, pagod sa preparation. Nung dumating yung event, di nila na-enjoy. Mga puyat na, nagkakagalit pa, nag-aaway-away dahil marami sa script nila hindi nasusunod. Ganon din sa mga kasalan. Kahit anong event. At napapansin nyo ba, pag merong event, may lakaran, pag sobrang plano, madalas hindi siya fun. Kasi may script. So Solomon says, better enjoy little in an atmosphere of peace and ease than to have so much through overwork. So kung kailangan ka magkautang-utang para lang magkaroon ka ng isang gadget na latest, mabuti na yung simple na hindi ka nagkakautang, walang stress, hindi kayo nagkakaaway-away, mas tahimik ang buhay. Mas mabuti na mag-settle kayo for a simple life, that you have enough time to love, to rest, to be together. Pero meron nga kayong malaking bahay at may mga kotse, pero ang binabayaran nyo, ang dami, hindi na kayo nagkikita-kita sa paghahanap buhay. At maiinit ang mga ulo pag nagkikita-kita kayo, mag-aaway-away pa. So it's important to relax. It's important to know how to relax. Kailan titigil sa pagdadagdag, sa pagpapagarbo, kailan titigil? Sasabihin ko ng marami, hindi naman namin problema yan kasi wala nga kaming garbo kapos pa nga. Pero ang point, kahit napakarami o napakaliit, totoo pa rin ito. Doon sa napakaliit, meron pa din doon na sobra pa rin pagsisikap na pwede na rin mas maliit pa rin. Every budget has a corresponding lifestyle. And every type of lifestyle has a budget that goes with it. So anong klaseng lifestyle ang gusto natin sa buhay? Actually niya, ang konti-konti naman ang kailangan ng tao. Marami lang tayong iniimbentong kailangan, nagmumukha tuloy kailangan nga. Dumadami ang bayarin. At pag dumadami ang pera, sabi din ni Solomon, dumadami din ang gumagastos niyan. Kaya nung araw na ikaw ay simpleng empleyado, wala namang umaasa at humihingi sa iyo masyado. Pero subukan mong maging mataas ang posisyon mo, subukan mo ang negosyo mo umunlad, o subukan mong mag-overseas work na malaki ang kita, biglang dumadami ang nakikihati. Dumadami umaasa, humihiram, humihingi. Ang ending, kulang at kulang ka pa rin. Mukha ka pang masama dahil ang akala nila, ang yaman-yaman mo na, hindi ka rin nakakapagbigay sa lahat ng humihingi. Ecclesiastes 4:4-8 at sa verse 7, once again, I saw that nothing on earth makes sense. For example, some people don't have friends or family, but they are never satisfied with what they own. And they never stop working to get more. They should ask themselves, why am I always working to have more? Who will get what I leave behind? What a senseless and miserable life. Isa pang observation ni Solomon, marami, wala namang masyadong magmamana ng kanilang ipinupundar, ayaw pa rin nila tumigil. Or kahit kabaligtaran, may mga magmamana, kung minsan hanggang kaapu-apuhan, gusto nila may nakasave pa rin para sa apo, para sa anak, para sa lahat. Pero anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ikaw mismo na nagsikap
hindi ka masyadong nag-enjoy sa buhay. What is Ecclesiastes saying? And when it is understood in conjunction with other teachings in the Bible that teach us to give, to share, to work hard, but now tempered and balanced by Ecclesiastes, ang sinasabi, yes, magtrabaho ka para meron ka lang kainin, para meron kayong pangangailangan. But don't overwork. Dahil hindi ka nilikha ng Diyos para lang magtrabaho. Nilikha ka ng Diyos para magkaroon ng oras na magmahal, magpahinga, oras na kilalanin siya, paglingkuran ng Diyos, magkaroon ka ng oras na maggugol sa paggawa ng mga gusto mong gawin sa buhay. So kailangan marunong kang tumigil at hindi sobrang magpundar din. Dahil hindi naman kung dumadami ang pundar ng tao, nagiging secure na nga siya. Hindi na uubos yung pangangailangan. Hindi inaabutan yung hinahabol. So Ecclesiastes is saying, be sensible, enjoy life. Do not work for more than what you or your own family needs. Ano mong needs? Dapat i-define yung needs. Kaya maraming mga kababayan tayo mag-a-abroad kumisan, maghihiwalay ang mag-asawa pansamantala. Sabi niya, 2-3 years lang to, o 5. Mamaya 15 years na sila magkahiwalay, hindi pa nila napapansin. 20 na, 25, ang tagal-tagal na. Uuwi na lang either pagkatanda-tanda na o pagka natanggal na sa trabaho o malungkot kung kailan patay na. At saka nakakauwi. Sa dami ng gustong masagot. Hindi talaga nauubos yung needs eh. Pero magtataka ka, at ito pinagtataka ng maraming nag-a-abroad. Ang tagal-tagal na nag-a-abroad kumisan, hirap na hirap din naman sa buhay, maraming mga pagsubok, maraming mga difficulties. Pero ting-uwi din naman dito, buhay pa rin yung mga iba nilang kamag-anak na hindi naman nag-a-abroad. Kumisan nga, mas masasaya pa kayo sa kanila, mas bago pa cellphone. Hindi mo alam kung saan nila ginagawa at paano nangyayari yon. Pero pare-pareho lang. Yung nga mga walang pera, yan ang magaganda cellphone eh. 90%. Yung talaga mga mapera, simple lang yung mga cellphone. Yung wala talaga yung mga iba, pagka pinipindot nila, may lumalabas pang electric fan. Parang hindi na titigil yung cellphone na yan ng bagong model. Ano? Yung mga gadgets na yan, mga computer na yan, isa na siyang napakalaking bisyo. At isa na siyang napakalaking kabulagan ng mga tao. Kailangan lagi kang merong bago. Ang mahalaga lang naman, nakaka-communicate ka. Kailangan ba talaga na may refrigerator sa loob ng cellphone? Pero mamaya lalagyan na rin nila yan dahil yung iba bibilin pa rin yan. Di ba? Do not deprive yourself of rest. Of peace. That's why people know when to stop. I cannot tell you when to stop. You've got to study that and say, I've got to stop. But very clearly and very simply, do not waste your energy in useless and unwinnable competitions. Just be good. That is good enough. Sometimes be very good. And very, very once in a while, be excellent. But if you're going to be excellent all the time, para kang electric fan na lagi nasa 3, yung speed ng fan, 3 buwan lang sira ka na. Kasi overused. Kahit na din naman bagay, pag lagi nakatodo, madali masira. Tao din. Kailangan alam mo when to slow down, when to just relax. Do not waste your energy in unwinnable competitions. Don't always strive to be number 1. Maraming number 1 pero hindi pa rin naman guarantee na masaya. At sabi nga ni Jose Rizal, ang pinakamatayog na puno ang tinatamaan ng kidlat. Totoo yun. Mahirap maging number 1 at lalong mahirap mag-maintain na maging number 1. Alam niyo, isa pinakamahirap ma-maintain, yung sa pamilya niyo, ikaw ang kilalang number 1 na pinakamapera. Grabing stress yan. Lahat ng may sakit, lahat ng mga may party, lahat ng may pangangailangan, lahat ng may enrollment, sa'yo pupunta. Kasi nakilala kang number 1 na pinakamayaman sa pamilya. It is one area in your life where you should be silent.
Yung hindi nagpo-flaunt ka agad, nagkakapera ka lang ng konti, nakikita na agad sa gadget, sa mga bag. Sabi mo kamag-anak, aha, mapera siya. Di ba? Magpaplano na sila ng sari-sari mga drama, mga patibong para makuha nila yung pera mo. Ang ending lang doon, yung pera mo lilipat from your pocket to theirs. Kailangan hindi ka masyado nagpapakita ng ganyan mga bagay. Nakaka-stress. And do not waste your energy in overwork. Yung iba kaya bumabagsak sa buhay, meron na silang magandang negosyo, kumikita na, diversify pa ng diversify. Huy, balita ko maganda yung ganong negosyo, invest na naman doon. Balita ko maganda yung ganong negosyo, invest doon. Many people have already made it very, very big in their failed fall when they over-diversify. Pag ikinalat nila yung resources nila sa napakarami mga negosyo, hindi na naman nila kayang bantayan. Kasi meron silang mga negosyo, kung minsan umuunlad, yumayaman sila, kasi binantayan nila talaga. Halimbawa, unang negosyo nila yon, nakatutok talaga sila, ginagawa nila lahat. Therefore, napaunlad nila. Akala naman nila, pag nagbukas sila ng another negosyo, mauulit yung success. Pero kaya mo bang tutukan talaga ang maraming negosyo? Mababantayan mo ba yung second and third negosyo mo tulad ng pagbabantay mo doon sa una? So, ang mangyayari, kakainin lang ng mga lugi ng second and third negosyo mo yung kinita mo doon sa first. That's why you should know when to stop. Hindi lahat ng karera sinasalihan. Marunong ka dapat magpigil sa sarili. Use your energy wisely. And if I may add, don't use your energy on anger. Sayang ang energy. Kung yung katabi nyo magagalitin, sikuhin nyo, sayang ang energy. Di ba? Nagagalit ka? At gaano karaming electrical impulses ng katawan ng kaya mong gamitin para ka sumigaw? Para ka magalit? Gaano karaming i-waste mo na energy para ka magkimkim ng galit? Ang hirap. Sayang ang energy. Gamitin mo sa iba. Use your energy, wisely. To work only for what you need. Your need tomorrow will be met by the blessings of tomorrow. Don't hoard too much. Siyempre, maganda naman yung may konti kang hedge, may konti kang savings, may konti kang isinube, pampasecure ng konti. Pero pag sobrang dami na yan, what did you do para dumami yan? Ano ang nawala sa buhay mo para magkaroon ka ng ganong klaseng karaming inipon? Siguro marami kang inipon kasi hindi ka nag-enjoy sa buhay kahit kailan. Siguro marami kang naipon dahil marami kang pinalampas na kasiyahan. O meron ka mga nilamangan. O may mga dapat tulungan na hindi mo tinulungan. Behind a very, very, very huge amount of money is usually a crime. A crime against others or a crime against yourself. Kaya nga ang prayer, give us this day our daily bread. Can you imagine, kung poproblemahin mo lang naman talaga yung today, hindi naman napakalaking problema eh. Pero yung isip mo, 3 years from now, 10 years from now, ang bigat ng problema. Kaya sinasabi, tomorrow will worry for itself. Do not be concerned about tomorrow because God will be there. Although, position yourself nicely so that when tomorrow comes, you will be in a position to do good and to make good. Plant today so that you will harvest tomorrow. Hindi naman ibig sabihin, wala ka na ipaplant, bukas ka na magpaplant. Siyempre, gusto mong i-harvest tomorrow, ipaplant mo today. Pero, marunong ka rin dapat na mag-enjoy sa buhay. Use your energy wisely to enjoy a life of peace and ease. Anong ultimate luxury? Akala ng iba, mahal na kotse. Akala ng iba, mahal na bag. Akala ng iba, pagkalaki-laking bahay, magandang bahay. O mga alahas. The ultimate luxury in life is peace. Pagpayapa ang loob mo, relax ang mga nerves mo, ang yaman mo. Maraming mayayaman nag-uubos ng pera para ma-relax. Kailangan pa kuminsan chemical inducement, kailangan pa ng therapy para lang ma-relax.
Pero kung ikaw, namumuhay ka in a lifestyle that is generally relaxed because you don't chase after the wind, and you have godly contentment, then daig mo pang mayaman. Wala na yatang iinam pa na ma-enjoy sa buhay, kundi yung kapanatagan, kapayapaan ng loob. Kaya sabi, mabuti pa yung meal, a simple meal of vegetables where there's happiness in the family rather than a complex, luxurious meal of meats where there is trouble and strife. So live your life so that you have enough time to love. There should be correct contentment. Meron namang wrong contentment na walang-wala ka na, dapat ka naman nervyos, contented ka pa. Hindi rin naman tama yun kasi usually, mga nagmamahal sa buhay at kamag-anak mo ang magwo-worry for you. May mga kamag-anak ba kayo na sobrang relax sa buhay? Pero pag may sakit sa inyo pupunta, hihingi ng pampagamot. Pag namatay sa inyo magpapalibing. Diba? Relax na relax tong kapatid mo, pagka-enrollment, sa'yo pala hihingi ng pang-enroll ng mga anak niya. That's not the kind of contentment we're talking about. But contentment is after having done what you should do, you know when to relax, you know when to stop, and you know how to limit your appetites, that you could be contented with the correct fruit of your correct labor, then you will have peace in life. And what's important is, you don't waste your energy on needless competition so that you have time for spirituality. Totoo, maiksi ang buhay. Pero hindi lang tayo nabubuhay para sa mundong ito. Meron pang ibang dahilan. Meron pang afterlife. Meron pang eternity. At dapat yung eternal life natin mag-benefit from the way we live our lives today. But if you spent your life only on trying to get and get and get, forgetting eternal things, things of eternal value, prayer, meditation, the development of your spirit, developing a closer knowledge of God, to be more and more like Jesus, yan, kailangan may time para dyan. But if you're too busy trying to amass, trying to get, usually yun ang una nagsasuffer. Nawawala ng oras para doon, lumalayo ang loob sa Diyos, gumugulo ang buhay, para ano ang lahat ng mga yan. Ang energy, pahiram ng Diyos. Lahat ng bagay na ipinapahiram natin sa atin ng Diyos, inaasahan niya na maibabalik natin sa Kanya ng may bunga. Tayo ay malaking investment ng Diyos. And as we in all the stories, even that Jesus told, God expects to gather fruits when He plants. God expects to earn from His investments. So yung binibigay niya sa ating energy, ano ang madadala natin sa paanan ng Diyos? A life that is more spiritually growing. But it cannot happen if you don't give it time. Pagbulay-bulayan natin kung anong kahulugan ng mga ito sa ating buhay. Ama namin, turuan niyo po kaming suriin ang sarili namin kung may nasasayang kaming lakas o oras sa buhay. Totoo, marami sa amin, hindi naman maluho, hindi naman lampas-lampas ang mga kinikita, hindi naman issue sa amin na sobrang dami na namin mga kayamanan. Pero turuan mo kami in whatever station in life we are to do only what is right, to gather only what should be gathered, and to live for tomorrow things that should be done for tomorrow. Habang nagiging responsable rin naman kami to do today what we must do today, give us discernment. Give us wisdom. At nawa, Panginoon, sa aming pagiging matulungin, sa aming mga sakripisyo para sa aming mga pamilya at mahal sa buhay, huwag mo kaming makitang pinababayaan ng aming sarili. Ang turo mo sa amin, love others as you love yourselves. It means that you like us to love ourselves and others at the same time. Turuan mo rin po kami, Panginoon, kung lumalabis naman ang pagsasakripisyo namin para sa iba, na walang natitira para sa amin. Turuan mo kaming pahalagahan din ang aming mga sarili, ang aming buhay, ang aming mga layunin, mga pangarap, mga gustong mangyari. Dahil gusto mong mangyari sa amin yun. Turuan mo kami, Lord, i-balance yung paglilingkod sa kapwa, pagtitiis, pagmamalasakit, sa pag-aalaga din namin sa aming mga sarili.
At nawa sa isang balanced life, kami ay aming mabigyan ng papuri. Mapwesto kami in a stable spiritual platform where we can grow, where we can understand you more, where we can enjoy this life that you have given us, and where we can prepare also, O Lord, for eternity. Nawa, turuan mo kami mag-analyze kung paano namin inuubos ang aming mga 24 hours every day, ang lakas sa aming katawan, ang aming isip, ang aming creativity, ang aming mga energies, para lahat magugol doon sa kapakipakinabang at mabuti. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid kung anong personal na kahulugan yan sa ating mga buhay. Lord, in silence, continue to speak to your people. Sa mga simpleng mga pinag-aralan namin mga verses ngayon, nawa mag-ugat ang karunungan sa aming buhay para buong panahon na kami narito sa lupa, pakinabangan namin ang sandaling ito na kami inyong kinapanayam at pinaalalahanan not to waste energy. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Do not waste your energy. Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kantungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling niyo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso naghahanap ng ligaya. Lapatan ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga.
Maraming kasaysayan ang musika ng ating bayan at pawang lahat yon ay mga hiyas ng ating lahi. Ang isang instrumento na napakagandang pagtuunan ng pansin ay ang gimbal ng mga mansaka. Ang gimbal ay isang magkabilaang tambol na matatagpuan sa hilaga at silangang bahagi ng Davao sa grupo ng mga mansaka. 28 sentimetro ang taas nito, humigit kumulang, at 21 sentimetro ang bilog, humigit kumulang. Yari ang gimbal sa isang katawan ng punong kahoy at ang magkabilang dulo ay tinapala ng pinatuyong balat ng usa. Ito ay hinahampas ng isang manipis na patpat habang isang kamay ay tumatapik-tapik sa kabilang tambol sa kabilang dulo ng instrumento. Ang gimbal ay maaring tugtugin mag-isa o ng mga may kasamang ibang instrumento kung ito ay ginagamit sa ritual. 1 hanggang 2 tao ang maaring tumugtog sa magkabilang dulo ng gimbal. Kadalasan, ang gimbal ay tinutugtog bilang saliw sa sayaw na ang karaniway kung ano-ano ang pangalan ng tugtugin ay siya ring pangalan ng sayaw. Kung ano ang tawag sa instrumentong ginagamit ay nagiging tawag din sa sayaw mismo. Kung minsan ang gimbal naman ay tinutugtog sa paglalarawan ng kalikasan, halimbawa ang mabilis na pag-agos ng tubig sa batis. Ang gimbal o kimbao, instrumento ng mga mansaka, kayamanan ng ating lahi, hiyas ng ating bayan, marapat lamang na gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Pagdaang ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kandili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagliang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay,
pag-ibig niyong alay, nasakdal dalisay ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa'king buhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, tagliyang karamay, kailanmay di Ano ba ang original Filipino culture? Yan siguro paghahanap natin ng original na Filipino ay dapat na magkaroon ng isang bagong pananaw. Halos wala naman talagang original na culture kahit saan. Kahit ang Chinese culture may influence ng kanyang mga kapitbahay, ang Indian culture, maging ang Jewish culture, maraming influensya yung mga neighboring countries. So siguro naman sobra pa na kung hahanapan natin ng original Filipino culture. Pero kung ang ating hahanapin, yung culture na na-indigenize natin, na-process natin at naging Filipino sa application, naging Filipino ang kanyang form over the years, at yung generationally has been with us to the point that it has become our heritage and identity, marami. Arnis de Mano, for instance, ay isang naproseso natin na martial arts na gumagamit ng mga sticks. Kuntao, na siya ring tradisyon ng maraming bansa sa Malaysia at sa Indonesia, ay na-develop at halos na perfect ng mga tausug at ng mga tao sa Southern Philippines. Marami tayong ganyang mga matatawag natin kung hindi man original because it is shared by many other races na indigenize natin na proseso at ngayon Pilipinong-Pilipino na. Nais kong mamasdan ang ngiti sa bawat labi, kagalakan ay maghari kailanman. Nais kong marinig itong awit ng pag-ibig, kabutihan at kapayapaan man. Nang matutunan kong pigilin ang sarili kong minsan, puso ay bigyan ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay, mapagtigis na puso, kabaitan ng taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay? Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin
buhay mo ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay, bunga ng Espiritu. Kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Aking damdamin, di mapalagi, at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi, kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itamang lahat, ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan, kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Aking damdamin, di mapalagi, at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi, kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itamang lahat, ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan, kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa.
tunay na dapat kang papurihan. O Diyos, kayo'y aming sinasamba. Tunay na Diyos kayo't walang iba. Ang inyong likha ngayon'y nangangayo Papa, ay buhay mo, O Diyos, kay dakila. Diyos, kayo'y aming aawitan ng awit na sa puso'y sumilang. Awit ng papuri at awit ng paggalang, sa inyo ay amin ang nilalaan. Sa inyo ay amin ang nilalaan. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!